Nagpaparusa ba si God? Kung ang sagot sa iyo ng mga pare or ng pastors nyo ay hindi, that's a deception. And bakit deception? Kasi madaming tao, most of the people, kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, tapos alam mo na hindi ka mapapunish sa kasalanan na yan, ang tendency mo, gagawin mo ulit yan. Kasi isipin mo, okay lang, kasi magsisisi naman ako, mapapatawad din naman ako. Diba? Pag binasa mo ang Bible, malalaman mo that God does punish people and hindi siya masama. First is because He is God. He is the Creator. He has all the right. Second is, He is a loving Father. Kung ikaw ay isang parent, tapos may anak ka na nagkasala, and sa tingin mo ay yung punishment lang ang makakapagpatigil sa ginagawa niyang masama or makakapagpa-realize sa kanya na ang ginagawa niya ay masama, you will do that, not for your sake, but for the sake of your child. One example sa Bible ay yung desire ni David na i-increase yung number of army niya. Kasi ibig sabihin nun, gusto niyang dumami yung army niya para manalo sila pag may mga wars. And that displeases God. Kasi ibig sabihin, nagre-rely si David sa dami ng armies niya para manalo sa mga battle, sa mga wars. Hindi siya nagre-rely kay God. 1 Chronicles chapter 21, verses 1 to 17. Sa verse 1 ang sabi dito, and Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. So yun nga, yung magkakaroon si David, nag-order siya ng census. Kaya niya pinapabilang yung mga tao. Tapos, verse 7, and God was displeased with this thing. Therefore, He smote Israel. So, ibig sabihin, gusto niyang ipunish, ipapunish niya yung Israel. Pero, nagsisi, na-realize yun ni David at nagsisi siya. Sa verse 8, and David said unto God, I have sinned greatly because I have done this thing. But now I beseech thee, do away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. And si God ay God of justice, pero isa siyang merciful God. Kaya nung maramdaman niya na si David ay nagsisisi, ang ginawa niya ay binabaan naman niya yung parusa niya kay David. Kasi si David is a very good person. So, yun nga lang, may mga flaws din naman siya. Pero, he walks with God. Kaya dito ang sabi niya sa verses 9 to 10. And the Lord spake unto God, David's seer, saying, Go and tell David, saying, Thus saith the Lord, I offer thee 3 things. Choose thee one of them, that I may do it unto thee. So, bibigyan niya ng parusa si David, pero pinapili niya si David. Kumbaga, special treatment na yan kay David kasi mabait siyang tao. Mabait siyang king, and natutuwa sa kanya si God. Yun nga lang, dahil nagkasala siya, God has to punish him. So, pinapili siya ng isa sa 3 punishment. Yung 3 choices ng punishments is, yung first is 3 years na pagutom. Tapos, second choice is yung 3 months na matatalo sila ng mga kalaban nila. And yung third choice is 3 days pestilence sa land nila. So, ang pinili ni David is yung 3-day pestilence. Kasi sabi niya sa verse 13, And David said unto God, I am in a great strait. Let me fall now into the hand of the Lord, for very great are His mercies. But let me not fall into the hand of man. Kaya yung third yung pinili niya. So you see, God does punish people. So wag mong iisipin na, sige lang, okay lang tong gawin. Kasi pag nagsisi naman ako, papatawarin naman ako ni God. So you have to remember na pwede kang i-punish sa kasalanan mo. And that is not wrong kung si God ang gagawa niyan, because He is our Father, He is God, He is our Creator. He has all the right. Thank you po for watching. God bless you. God bless us po.